Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ito, no, breaking news. 6 na dati at kasalukuyang senador inirekomendang kasuhan ng plunder at graft and corruption. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga subscribers natin dyan. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe. At syempre, lagi nating hiling 1 view, 1 like sa ating video. Okay, so ito mga babae, nagsalita na po itong si Senator Ping Lacson. At meron daw pong 6 na dati at kasalukuyang senador ang inirekomendang kasuhan ng plunder at graft and corruption mga babayan. Ito po ay tungkol na naman dito, no, sa flood control anomaly mga babayan sa DPWH, no, yung may mga kumikickback. At isa na nga po dyan ang nakakulong at walang iba kundi itong si dating Senator Bong Revilla. No, nakakulong na po at may mga makakasuhan pa po mga babayan. At ito po yung balita na yan dahil, no, alam ko kasama dyan si Joel Villanueva, no, si Estrada, Jinggoy, mga babayan, ayan. No, at saka si balita ko si Chis Escudero. Sabit din. Okay, so ito panoorin natin yung balita, no, pag-usapan natin 'yan. Inirekomenda ang kasuhan ng ilang dati at kasalukuyang senador at iba pa opisyal sa draft ng Senate Blue Ribbon Committee report kaugnay sa flood control scandal. Kabilang sa pinakakasuhan, sina Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Chis Escudero. Nako, eto na ba katapusan ng tatlong to? Eto na ba katapusan nila Estrada, Villanueva at Escudero, mga babayan? Oh. Iyakan na naman yung mga DDS dito, sigurado yan. No? Sabihin na naman nila, nung una, naghahanap sila mga babae, no? Nasaan yung malaking isda na sinasabi ninyo na makukulong? Nasaan yung senador na sinasabi ninyo na makukulong? O eto, ngayon, kakasuhan na po, no, si Estrada, Villanueva at Escudero, mga babayan. Sigurado, sasagot na naman ng mga DDS dyan. Bakit yung mga yan ang kakasuhan? Bakit hindi? No, bakit hindi? No, ang dating Speaker of the House na si Romualdez. Wala nga daw kasing direct, mga babayan. No, wala daw pong direct na ebidensya na nagtuturo. Kasi lahat po ng mga statement, no, na lumalabas, puro hearsay. No, yung isa nga na nagdadawit, kaya Romualdez at Pangulo natin, mga babayan, wala naman sa Pilipinas. So, paano siya paniniwalaan ng mga tao? Diba? O, tuloy natin. Live mula sa Senado, nangungun sa balita, si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, napag-usapan na ba ng mga senador itong draft report ng Blue Ribbon? Yes, Jiggy. Nagpulong na ngayong kaninang hapon lamang yung mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee na mula sa majority block para pag-usapan nga yung laman ng sinasabing draft partial committee report kaugnay sa mga ginawang pagdinig sa flood control scandal. Pero bago yan, nakapanayam natin o na-interview natin Senator Ping Lacson, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, kung saan ay kinumpirma nga yan na kasama sa rekomendasyon ng draft partial committee report na yan ang pagpapakaso sa 6 na dati at kasalukuyang mga mambabatas. So sino-sino ba yan? Kasama dyan sa draft report ni Jiki yung rekomendasyon na kasuhan sila Zaldico, dating Senador Bong Revilla, Senators Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Joel Villanueva at dating Kongresuhan Mitch Kahayon-Uy. At ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, yung rekomendasyon na yan ng paghahabla sa ilang mga mambabatas, wala naman daw yan kinaibahan sa nauna ng rekomendasyon ng Department of Justice at ng Ombudsman laban sa ilang mga nabanggit na mambabatas. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. No. All of them Medyo natataranta na tong mga to, mga kababayan, ano?
already undergoing preliminary investigation. Yung iba nga may warrant na eh. Oh, may warrant na raw mga kababayan. Lagot. So, as long as our committee report and the recommendations therein are aligned with the practical realities, no? Ibig sabihin na andyan na, walang problema. Jiggy, nauna nang itinanggi ng mga nadadawit na senador na may kinalaman sila o kasama ba sila sa pumikbak dyan sa sinasabing flood control projects na yan. Bagamat ang ilan sa kanila, gaya nila Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Jesus Codero, ay na-link ng ilan sa mga tumayo na testigo at resource persons doon sa Kasi diretso silang itinuro mga kababayan eh. 'Di ba? Pinangalanan sila eh. 'Di ba? Pinangalanan sila, mga babayan. sa mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee, gaya na lamang ni Engineer Alcantara at gayon din na dating Undersecretary ng DPWH. Samantala, nakausap ko mismo si Senator Joel Villanueva at tinanong ko siya, ano bang reaction niya doon sa charges na sinasabi at nire-recommend ng committee report na i-file against him na may kinalaman sa flood control scandal. At narito ang bahagi ng aking panayam sa kanya. Sir, you were among those recommended to be charged, sir. You were those among recommended to be charged by Blue Ribbon, sir. For Blue Ribbon. Sending, sir, the draft report, sir. It's just a draft yet. Draft pala, sir. Pero may ilang senador na rin, may mga pumirma na bang senador dito sa draft report? At may balita, di ba, na may pumirma pero bumawi para pag-aralan muna. Tama ka, Jiggy. Routed kasi or sinimulan kasing paikutin yung draft partial committee report na yan kahapon. At sabi ni Senator Ping Lacson, nakakuha siya ng 7 pirma kasama yung kanyang sarili. So aside from Senator Ping Lacson, sino-sino pa ba yung mga pumirma? Senator Mig Zubiri, Senator J.B. Ejercito, Senator Win Gatchalian, Senator Ma'am Aquino, Kiko Pangilinan, and Risa Hontiveros. Pero tama ka, after a few hours, bumawi yung 3 senador ng kanilang pirma. So yung mga bumawi, sila Senators Mig Zubiri, J.B. Ejercito, and Win Gatchalian. Ang sabi nila, kailangan kasi nilang pag-aralan muna yung laman talaga, no? At aminado naman din talaga, Senator Ping Lacson, na may complexity talaga. At syempre, may issue talaga kung sino-sino yung mga nadawit na pangalan, kasama na yung kanilang mga kasamahan dito sa Senado. So, naiintindihan daw ni Senator Ping Lacson yung pagbawi ng ilang mga senador sa kanilang pirma, hindi raw masama ang loob niya dyan, as long as nasa rules naman kasi talaga nila na dapat bago pumirma ay aralin muna yung mismong committee report. Kumbaga, Jiggy, naging nakagawian na lang kasi in the recent past na iniikot na lang basta, routed na lang basta yung committee report. Pero kung tutuusin daw talaga, dapat pinagpupulungan pa yan ng mga miyembro ng komite. Samantala, sabi ni Senator Ping Lacson, bukas siya sa anumang magiging rekomendasyon ng kanyang mga kasamahan sa Blue Ribbon Committee na posibleng ipadagdag o ipabawas doon sa nai-route na o naiikot na draft partial committee report. Pero nanindigan si Senator Ping Lacson na paninindigan niya na dapat manatili yung rekomendasyon ng pagpapakaso doon sa 6 na dati at kasalukuyang mga mababatas na nabanggit ko kanina. So far, sabi ni Senator Ping Lacson, kailangan makakuha siya ng 11 signatures out of the 20 members of Blue Ribbon Committee para ma-report out niya at maging final na committee report yan, masabi niya at ma-report niya sa plenaryo. Pero pag walang 11 signatures, Jiggy, hindi yan matatawag na committee report at hindi niya rin yan ma-report out mismo sa plenaryo. Jiggy. Kung isusulong ni Senator Lacson yung rekomendasyon niya, anong pwedeng implication nito sa liderato ng Senado? Natanong natin kanina sa Senator Ping Lacson, hindi ba manganganib yung liderato, no? Dahil nga, syempre, Jiggy, ibang usapan yung meron kang pakakasuhan na kapwa senador mo. At ang sabi naman ni Senator Ping Lacson, kung Actually, medyo mabigat talaga yon, no, para sa kanila. Kaya lang, ang sigaw kasi ng taong bayan is accountability. 'Di ba? So, kung kakasuhan na itong mga to, mabigat to para sa kanila dahil kapwa senador nila eh. No, pero kung ang sigaw ng taong bayan na talagang pinagsisilbihan ng mga senador na to, ang susundin, no, kailangan kasuhan itong mga tao na to. No, same thing, no? Sabi nga ng pangulo natin kung may mga kaalyado
no, nadawit dyan sa flood control na yan, kahit pa yung si Romualdez, no, basta merong direct na ebidensya, walang problema na kasuhan. 'Di ba? Sampahan ng kaso. Kaya lang wala naman direct na ebidensya nga na sinasabi. No, puro hearsay lang, puro kwento lang. 'Di ba? Tuloy natin. Kung yan daw ay kasama sa magiging implication, then it only means kasama siya doon sa name of the Yun na game. nga. At kahit papano daw ay magte-take siya ng responsibility at aakuin niya yung responsibility sakaling mauwi nga sa pagpapalit ng liderato itong naging rekomendasyon dito sa partial report ng Blue Ribbon Committee. Basta ang mahalaga daw, nakapag-usap sila ni Senate President Soto at so far, suportado naman siya ni Senate President Soto. Jiggy. Which is dapat kung merong kakasuhan mga babayan na kaalyado ng Pangulo, edi kasuhan din nila. 'Di ba? Sampahan din ang kaso. Yun naman kasi talaga dapat, no? At yung bali-balitang magkakaroon ng kudeta ngayong araw sa Senado, anong update tungkol dito? Yes, umugong na naman nga at naging tensyonado na naman, Jiggy, yung pagbubukas ng sesyon kaninang hapon bandang alas 3 yan, dahil nga umugong na naman yung balita, Jiggy, parang pang ilang araw ko na kasing binabalita yung posibilidad, ng kudeta o pagpapatalsik kay Senate President Tito Soto. At kanina, umugong na naman yan with some reports na di umano ay nakakuha na ng 13 boto. At ngayon, kaka-adjourn lang ng sesyon ay nakita nga natin na ang umupo para mag-preside ay si Senator Loren Legarda. Kung matatandaan mo, sa aking past reports, ang sinasabing umuugong din na pangalan na di umano ay papalit kay Senate President Soto ay si Senator Loren Legarda. Pero just to be clear, Jiggy, hindi napalitan si Senate President Tito Soto. Nananatili siyang leader ng Senado at sa kanyang interview kanina lamang bago ko tumayo dito, kinumpirma niya na nagkaroon talaga ng attempt na patalsikin siya sa pwesto ngayong araw na ito mula sa minorya, pero napigilan daw yan ng majority block. I-discuss ko lang konti yung backgrounder. Bandang mga alas 2 ng hapon, nagkaroon ng caucus yung majority block, gaya ng sabi ko kanina, na mga Blue Ribbon Committee members para pag-usapan yung tungkol doon sa report na yan. Pero Jiggy, sinabayan din yan ng meeting naman ng ilang mga taga-minorya. So habang nangyayari yung caucus ng mga senador mula sa mayorya dito sa second floor ng Senado, may nangyayari din na meeting ng minority block sa 6th floor naman. At nakita rin natin, hindi ko alam kung pinapalabas natin yung video, na nanggaling mismo sa opisina ni Senator Loren Legarda, sila Senator Amy Marcos at Senator Jinggoy Estrada na mga members ng minority block. So talagang kaya lumakas yung ugong na, teka muna, magkakapalitan na ba talaga ng leadership? At bago nga yung mismong sesyon, dumaan sa harap natin si Senate Minority Leader Alan Cayetano at natanong ko siya mismo, magkakaroon ba ng pagbabago sa liderato? Ang nasagot lang niya sa atin ay, let's see. At nung tinanong ko naman si Senator Ping Lacson about leadership change, sabi niya, hindi yan ang pinag-usapan namin sa loob ng caucus. Ang pinag-usapan daw talaga nila ay tungkol sa draft committee report ng Blue Ribbon Committee. So, sa haba ng kwentong yan at sa haba ng hapon na ito, Jiggy, nananatili ang liderato ng Senado at hindi natuloy ang kudeta at hindi napalitan si Senate President Tito Soto. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni Men. Okay, so yan mga babayan, ito opinion ko lang, tungkol dyan sa pagpapalit ng liderato na yan. Especially kung ang papalit ay ang minority block. Okay, so sinusubukan siguro nila, na palitan si Tito Soto. Kasi anong sabi ni Tito Sen? Mga babayan, pagpasok ng impeachment ni Sara Duterte, kasi lumusot na yung kay PBBM Diba? So susunod na yung kay Sara Duterte. Okay, so ano sabi ni Tito Sen, mga babayan? Pagka pumasok sa Senado ang impeachment, actionan yan. Forthwith, mga babayan. At mukhang lulusot ang impeachment ni Sara Duterte sa Kongreso. Bakit? Ito nasabi ko lang, dahil maraming ebidensya. 'Di ba? Nakita natin, especially yung pagbabanta niya sa Pangulo. 'Di ba? May video 'Di ba? Siya mismo yung nagsalita. 'Di ba? Siya mismo yung umamin, na meron siyang hinair na tao. 'Di ba? So, yun, yung mga posibleng maging grounds for impeachment ni Sara Duterte. So, sa Kongreso, mga babayan, sinasabi natin, posibleng lumusot. So, after nyan, yung 1/3 ng botohan, mukhang makakalusot din dahil ilan lang naman, mga babayan, ang mga kongresista na mga pro-Duterte. Ilang piraso lang sila dyan.
'Di ba? So, ang mangyayari niyan kung makakalusot yan sa Senado, lulusot pa rin yan. Mga babayan, yung impeachment po ni Sara Duterte at posibleng ma-impeach si Sara Duterte. Okay? So, kaya nila siguro ginagapang itong mga senador na to, no, para mapigilan yung impeachment ni Sara Duterte. Dahil ilang piraso lang din naman yung minority bloc. So, kailangan nila ng bilang na at least 13 mga babayan, no, para mapatalsik si Tito Sen. At mahawakan uli ang majority bloc at mahawakan uli nila, sila ang hahawak ng impeachment ni Sara Duterte, no, para mapigilan yung impeachment ni Sara Duterte uli. Yan yung nakikita natin plano dyan. Diba? Kaya gusto nilang patalsikin si Tito Sen. Yan po yun. Yung nakikita natin. Malinaw. Diba? O, anong masasabi nyo dyan, mga babayan, no? I-comment sa ibaba nyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Right? So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Abangan nyo po. No? Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Please don't forget to subscribe at pa-click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga latest video uploads natin. Right? Peace. I'm out.